Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 1, talata 5 hanggang 25. At ang ebanghelyong ito ay patungkol sa pagpapahayag ng anghel tungkol sa pagsilang ni Juan Bautista. At makikita natin na isang araw, ang ama ni Juan Bautista na si Zacarias ay nanunungkulan at ginagampanan ang dapat niyang gawin sa harapan ng Diyos bilang isang pari. At noong siya ay pumasok sa templo ng Panginoon sa oras upang magsunog ng insenso, doon ay nagpakita sa kanyang isang anghel. Nakatayo ito sa gawing kanan ng altar na sunugan ng insenso, kaya't nasindak si Zacarias na takot nang makita niya ito. Ngunit sinabi ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa bata. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. Marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon." At sinabi na si Zacarias sa anghel, "Paano ko pong matitiyak na mangyayari iyan? Ako'y matanda na at gayon din ang aking asawa." At nagpakilala ang anghel, "Ako'y si Gabriel na naglilingkod sa Diyos. Ngunit dahil sa hindi ka naniwala sa mga sinasabi kong matutupad pagdating ng takdang panahon, ikaw ay magiging pipi, hindi ka makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga ito." At ayun nga ang nangyari. Si Zacarias ay nanatiling pipi. Hanggang isang araw ay ipanganak si Juan Bautista. Samantala, si Elizabeth, nung nalaman niyang siya ay nagdalang tao, sinabi ni Elizabeth, "Ako'y kinahabagan ng Panginoon. Ginawa niya ito upang alisin ang sanhi ng aking kahihiyan sa harap ng mga tao." Kaya nga kung ating pagninilayan, bakit ba hindi makapaniwala si Zacarias? Sapagkat sila at ang kanyang asawa at si Zacarias ay matatanda na. Ibig sabihin ay lumipas na ang panahon upang bumuo pa ng buhay ang sinapupunan ni Elizabeth. At sa tradisyon ng mga Hudyo o sa kultura ng mga Israelita, ang mag-asawang walang anak ay itinuturing na mga taong hindi pinagpala ng Diyos. At bakit hindi pinagpala? Sapagkat sila ay makasalanan. Kaya nga sinabi ni Elizabeth na buong buhay nila siya ay naghihirap dahil sa kahihiyan sa harapan ng mga tao. At kung ating titignan ang buhay ni Zacarias at ni Elizabeth, totoo ang kabiguan, ang panghuhusga ng ibang tao sa ating buhay, at ganun din ang pagiging walang bunga ng ating buhay ay nagdadala sa atin ng kahihiyan sa harap ng iba, maging kahihiyan din sa harap ng ating mga sarili. At kung pagninilayan natin sa espiritual na paraan ang buhay ni Zacarias at ni Elizabeth, makikita natin na totoo, napakarami ng ulit nating tinangka sa ating buhay na magkaroon ng bunga. Nais nating maging mabuti, ngunit nakikita natin ang kahinaan natin at palagi tayong nalalaglag sa paggawa ng kasamaan. Nais naman nating maging banal, ayun ang pagnanasa ng puso natin. Ngunit tayo ay mahina at kadalasan ay bumabagsak sa patibong ng mga temptasyon at nahuhulog sa pagkakasala. Nais nating sumunod sa kalooban ng Diyos, ngunit sa dami ng suliranin at paghihirap sa mundong ito, minsan ay hindi tayo nakakapasok sa kalooban ng Panginoon. At maraming maaaring maging halimbawa. Kaya nga dumating sa punto ng buhay ng mag-asawa, lalo na si Zacarias, na ayaw niya nang maniwala na magkakaroon pa ng bunga. Magkakaroon pa sila ng anak. At minsan, ayun din ang ating damdamin na nais na nating sumuko. Pagod na tayong sumubok. Ngunit ang mabuti sa ebanghelyong ito at isang napakagandang mensahe ay may takdang panahon ng Diyos.
At ito ang sinasabi ng anghel kay Zacarias, may takdang panahon ng Diyos. Kailangan nating maghintay. Hindi natin kailangang magmadali o pangunahan ng Diyos sa panahon na nais niya. At ito ang kahulugan din ng panahon ng Adbyento. Ang kapanahunan, ang oras, ang takdang panahon ay wala sa mga kamay natin kung hindi nasa kamay ng Panginoon. Kaya nga, ang paanyaya ng Ebanghelyong ito ay magpatuloy sa pagsisikap na makapasok sa kalooban ng Diyos, maging mabuting tao at maging isang banal. Totoo, nakikita natin ang maraming kabiguan dahil walang bunga ang ating mga pagpupunyagi. Ngunit ang sinasabi ng Ebanghelyong ito, may takdang panahon. May takdang panahon at katulad ng sinabi ni Elizabeth, sa araw na yon masasabi natin na kinahabagan ako ng Panginoon. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kahihiyan sa harap ng mga tao at sa harap na rin ng mga aking sarili. Kaya nga, si Zacarias ay napipi. Ang ibig sabihin nito ay hindi muna siya pinagsalita ng Diyos. At kapag ang tao ay hindi nakakapagsalita, isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi tayo maaaring magsalita o magkomento sa mga pangyayaring nakikita ng ating mga mata. Kailangan muna nating manahimik at kailangan nating pagmasdan ang mga ginagawa ng Panginoon. At ito ang nangyari kay Zacarias. Siya ay pinatahimik upang kanyang makita at pagmasdan at maging saksi na makapangyarihan ng Diyos. Na ang Diyos ay kayang magpalitaw ng buhay kahit sa sinapupunang patay. At ito ay napakahalagang mensahe sa atin sa panahon ng Adbyento. Isang panahon kung saan tayo ay mamamag-asa, hindi mapapagod at hindi susuko sapagkat tayo ay pinagmamasid ng Panginoon. At isang araw makikita natin sa takdang panahon ang bunga ng pangako ng Diyos. Nalilitaw din ang kahulugan ng buhay, ang tamis ng buhay, ang kagandahan ng buhay sa ating mga kasaysayan. Kaya nga, katulad ni Zacarias at ni Elizabeth, ang sinasabi ng Diyos sa atin, huwag nating husgahan ang ating mga sarili na habang buhay ay wala tayong bunga. Sapagkat ang Diyos ang nagtatakda ng panahon upang isilang sa ating pagkatao ang bungang hinihintay ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.